Tumayo po tayong lahat at handa natin ang ating mga sarili para pagnilayan ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos ngayong linggo. Ikalawang linggo ng Kwaresma. So let's all stand and let's open our hearts. The Lord be with you. Our reading for today is taken from the book of Mark, chapter 9, verses 2 to 10. Glory to you, O Lord. The Transfiguration. 6 days later, Jesus took with him Peter and James and John and led them up high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no one on earth could bleach them. And there appeared to them Elijah with Moses, who were talking with Jesus. Then Peter said to Jesus, "Rabbi, it is good for us to be here. Let us make 3 dwellings, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He did not know what to say, for they were terrified. Then a cloud overshadowed them, and from the cloud there came a voice, "This is my Son, the Beloved. Listen to him." Suddenly, when they looked around, they saw no one with them anymore, but only Jesus. As they were coming down the mountain, he ordered them to tell no one about what they had seen until after the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what this rising from the dead could mean. My dear brothers and sisters, the gospel of our salvation. Bago po tayo umupo, nasalin po natin yung prayer, unity prayer na ating dinadasal sa tuwing tayo po ay nagninilay, nagsisimula. So, sundan po ninyo ako. My adorable Jesus, may our feet journey together. May our hands gather in unity. May our hearts beat in unison. May our souls be in harmony. May our thoughts be as one. May our ears listen to the silence together. May our glances profoundly penetrate each other. And may our lips pray together to gain mercy from the eternal Father. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's all be seated. Mapupo tayong lahat at pakinggan natin, pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Ang Ebanghelyo ngayon ay patungkol sa Transfiguration o yung pagbabagong anyo ni Jesus nung umakyat sila sa bundok ng Tabor. Dito ay kasama niya si James, Peter, James, and John, 3 alagad na malapit sa kanya. So, alam niyo po, nung ang pinaka magandang experience na hindi ko makalimutan nung ako'y nasa Japan, maliban sa inyo, na makasama ko kayo, ay yung pag-akyat ko doon sa Mount Fuji. Nung inakyat namin yung Mount Fuji, simula kami bandang alas 4 ng hapon at nakarating kami doon alas 4 ng madaling araw. So ganun namin inakyat katagal. Pero huminto pa rin kami mga isang oras sa kalagitnaan para magpahinga. Pero alam nyo, yung experience ko doon ay hindi ko makakalimutan. Dahil sa hirap nung naranasan namin sa pag-akyat, lalo ako, ay isang paalala sa akin na ang buhay na aking tinatahak o ating tinatahak ay parang pag-akyat doon sa Mount Fuji na mahirap, hindi mo alam kung ano yung dadaanan mo. Lalo gabi, kami noon umakyat, madilim, buti na lang may buwan. Kaya yung una ay madali. Kala ko ganun kadali. Pero habang kami lumalapit sa gitna,
Lalo nung kami malapit na sa tuktok, ay doon na samot-sari ang aming naranasan. Nandyan yung mawalan ka ng hangin dahil kulang ng hangin, ganyan. At napakalamig, mababa sa ibaba, mainit, tapos biglang napakalamig sa taas. At tapos napakatarik, ang daming bato na talagang gagapang ka paakyat. Kaya nga yung time na yon na ako'y umaakyat, ng gabing iyon, ay naalala ko yung aking mga pagkukulang, yung aking mga kasalanan. Kaya yung time na rin na yun na nabanggit ko, na sinabi ko kay Lord na humingi ako ng tawad. At yun yung time na rin na yun na na-experience ko yung hirap, at pag ganun pala na kahirapan ang nararanasan mo na, ay maalala mo ang Diyos. Yung sakit sa katawan na naranasan, yung psychological na epekto nito na bumababa na yung aking pag-iisip na parang gusto ko nang bumalik. Kaya lang, paano ko babalik? Lahat pataas. Pag bumalik ka, dadaan ka sa kabilang daan. Kaya sabi ko, lalo akong natakot. Pero alam yung time na yon, yung aking spirito ay, yung Holy Spirit ay talagang nagpaalala sa akin na huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Yun yung nagbigay sa akin ng motivasyon para magpatuloy. Kaya wala naman akong ginawa kundi magdasal, humingi ng tawad, ganyan, at tawagin yung mga anghel, tawagin yung mga santo, ganyan. Kaya nagrosaryo din ako habang paakyat sa hirap. Kaya pagdating ko sa taas, ay doon ko nakita yung kagandahan naman ng lugar. Doon ko na puri ang Diyos dahil napakaganda, ang sarap ng pakiramdam na talagang napaupo ako at kinausap ko ang Diyos. Sabi ko, maraming salamat sa experience na ito. Mahirap, pero ngayon nakikita ko yung resulta. Hindi sayang yung aking pag-akyat, sabi ko. At yun nga, naalala ko yung aking mga pagkukulang, pero naalala ko rin yung mga kabutihan ng Diyos. Kaya nagkaroon kami ng conversation ng ating Panginoon sa taas. Ang sarap pala pag nandun ka sa taas. Kaya siguro umaakyat si Jesus sa taas. Dahil parang mas nandun ang kalangitan, mas ma-experience mo yung presensya ng Diyos. Dahil tahimik, dahil parang napakalapit mo sa Diyos. At doon sa taas ay parang ayaw ko nang bumaba. Dahil ang ganda ng pakiramdam. Lalo nung lumabas na yung araw, kasi yun ang importante, makita mo yung araw na lumalabas. So lahat ng tao masaya, kakantahan, nagpapalakpakan, ganyan. Kaya ako ay yung experience ko na hindi ko maipinta sa galak, sa tuwa. Nakalimutan ko lahat, nakalimutan ko yung hirap. Kaya nga nung ako naman ay katapos noon, kami bumaba na, parang ang gaan-gaan na ng aking pakiramdam. Pero masakit sa katawan dahil mahirap bumaba. Parang mas mahirap mo yung bumaba kasi madulas at matarik. Maraming natutumba, ganyan. Pero hindi ko na naranasan dahil naramdaman ko na nasa akin pa rin yung kagalakan na dulot nung ako'y nakarating dun sa taas. So, mga kapatid, ito yung, bakit ko sinabi to? Kasi ito'y nakarelate dun sa ating kwento ngayon, na umakyat si Jesus at ang kanyang 3 alagad doon sa bundok ng Mount Tabor. Yan. Tapos, nung nandun sila, ay nakita nila nagbagong anyo si Jesus. At hindi lang yon, nakita nila nandun si Elijah at si Moses. Si Moses na ang kanyang
ipinapahayag ay law, yung batas ng Diyos, at si Elijah, isa yung propeta. Siya yung naging nagsasabi kay Jesus na siya talaga ito'y talaga yung misyon ng ating Panginoong Jesus. Na meron siyang gagampanan na kailangang ituloy niya. At hindi lang yun, nandun din ang presensya ng kanyang ama na nagsabi, ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan ninyo siya. Listen to him. Diba? Ang tanong ko nung una, bakit inakyat niya yung 3 doon sa bundok? Bakit kaya? Kaya sa aking pagbabasa, sa aking pakikinig sa mga pag-aaral ng ating simbahan, ay nalaman ko na isa sa mga dahilan ay maaring kasi nung the week before na umakyat sila, sinabi ni Jesus na dadanas siya ng kahirapan, na siya ay mamamatay, ire-reject siya ng mga pari, ng mga eskriba, at mamamatay siya. At sa pangatlong araw siya ay mabubuhay muli. Itong si Pedro lalo na at kanyang mga alagad, hindi nila matanggap. Kaya yung buong linggo na yon, sila ay nalungkot, sila ay nahirapan, sila ay nalito. Dahil ang tingin nila kay Jesus noon ay talagang tagapagligtas na ililigtas sila sa kahirapan, ililigtas sila na parang siya isang hari. Yan ang paningin pa rin nila. Kaya hindi nila matanggap na mamamatay si Jesus, itong sinusundan nila. Kaya siguro napilitan si Jesus na isinama itong 3 sa taas. At pagdating sa taas, ipinakita ni Jesus yung kahit siya mamamatay, merong magandang bunga. Yun nga yung tinatawag na glorified body niya. Pag siya'y nabuhay, pinakita ni Jesus kung anong mangyayari pag nabuhay si Jesus. Yung resurrected body niya ay makita ng kanyang mga alagad. Kaya nga, hindi maipinta ng mga alagad yung nakita nila. Kaya sa sobrang tuwa, sabi nila, dito na lang tayo, Lord. Huwag na tayong bumaba. Magtatayo kami ng kubol para sa inyong 3. Yan, hindi na nila maisip yon. Kahit sa ganda na nakita nila, hindi nila alam. Preview lang yon. Preview sa mangyayari. Pero ang napakagandang leksyon dito ay nagkaroon sila ng pag-asa. The hope, pag-asa na kahit na makakaranas sila ng ganon, na mamamatay si Jesus, may papahirapan, maganda yung mangyayari after that suffering. Kaya itong sila Pedro ay talagang natauhan. Talagang nagkaroon na sila ng idea. Kaya lumakas sila. Kaya bumaba sila ulit doon sa bundok para suungin, harapin kung ano man yung mga pagsubok na pagdadaanan nila. Kaya ang nangyari ay ito ay naituloy ng Diyos yung pag-akyat nilang muli sa isang bundok pa, yung bundok ng Kalbaryo. Yan. Pero hindi yun ang pag-usapan. Ang pag-usapan natin tayo. So, sa buhay natin, marami tayong mga struggle sa buhay. Marami tayong pinagdadaanan. Yung nangyari ba na kahirapan o yung magkalito na naranasan ng 3 alagad, ay ganun din ba, kapatid, yung sitwasyon mo ngayon? Na parang mahirap tanggapin ang mga nangyayari sa'yo, sa iyong buhay? Nandiyan ka ba sa punto na para bang ayaw mo nang mawalan ka na ng pag-asa? Yan. Nasa punto ko ba na gusto mo nang give up? Nasa punto ko ba na bakit nangyayari ito? Pero alam niyo, nung nirebuke kasi nung sinabi ni Pedro na
hindi mangyayari yan, hindi niya matanggap. Sabi ni Jesus ay, deny yourself, carry your cross and follow me. Yun ang sinabi niya bago sila umakyat sa bundok. Kalimutan mo ang iyong sarili at pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Anong ibig sabihin sa atin? Yun nga, na tayo ay may kanya-kanyang krus. Tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Iba yung akin, iba yung sayo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ako lang ang may pinagdadaanan na ganito. Bakit ako ganyan na pinahihirapan ng Diyos? Kaya minsan sinisisi natin ang Diyos. Pero kapatid, sabi ni Lord, deny yourself and carry your cross. Kaya mong buhatin ang krus na yan kung kinakalimutan mo ang iyong sarili. Kung kinakalimutan mo yung makasarili mong paraan. Yung sinasarili mo lang yung solusyon sa iyong problema. Kung kakalimutan mo yan, yung dikta ng iyong sarili, ng iyong isip, ng iyong puso, ganyan, then madali mong mabuhat ang iyong krus. Bakit? Dahil ibibigay mo kay Lord yung tiwala na sasamahan ka niya sa pagbuhat ng iyong krus. Isa sa mga krus siguro mo ngayon ay yung nararanasan mo na kahirapan, sabi ko nga. Siguro ang pagsubok mo ngayon, ang krus mo ay yung iyong pamilya. Na parang hindi na umaahon, parang walang nangyayari, parang walang nababago. Kausap ko nga yung isang kaibigan ko dito sa Amerika. Kanina, maglalakad kami. Sabi niya, Brad, ang hirap naman ng ganito na pinagdadaanan ko. Nagse-serve din niya sa simbahan, nagpipiano. Sabi niya, ang hirap, Brad. Kasi ako, sa katapusan, ang puso ko, magkakaroon ako ng stent, tawag dito. May bara yung kanyang ugat sa puso. Kaya nalulungkot siya. Dahil siyempre, natural lang na mag-alala dahil mayroon procedure na gagawin sa kanya. Diba? Natural lang yun na reaksyon niya kahit na siya ay naglilingkod. Kasi nung last year, bandang July, siya ay na-stroke, mild stroke. Ngumiwi yung kanyang kalahati. Pero na-therapy, nakuha sa therapy. At hindi lang yun, Brad, sabi niya. Ngayon naman yung aking asawa, sabay kami. Siya ay, may sabi ng doktor, mayroon siyang cancer sa breast na kailangang gamutin. So, sabi niya, ang bigat. Pero sabi niya, magandang sinabi niya, pero hindi ako nawawalan ng pag-asa, Brad. Kasi alam ko hindi ako pababayaan ni Lord. See? Dahil alam niya yung solusyon o yung paraan para gumaan yung kanyang krus, ay kinalimutan niya yung kanyang nararamdaman na takot, pangamba, nagtitiwala siya sa Diyos. Alam mo? So yun, ano man yung experience mo na naranasan mo ngayon, kapatid, siguro maaring sa trabaho, nahihirapan ka sa trabaho, nahihirapan ka sa mga kasama mo, krus mo sila, nahihirapan ka sa boss mo, nahihirapan ka dahil kukunti ang sahod mo, maaari, o kulang-kulang, o masyadong mahaba yung trabaho mo, hirap na hirap ka. Pero alam mo, kapatid, sabi ko nga, pag kinakalimutan mo yung sarili mo, na huwag mo nang isipin mo na lang may trabaho ka, isipin mo na lang na maraming walang trabaho ngayon, isipin mo na lang na ang trabaho na yan ibigay sa'yo ng Diyos na kailang tanggapin mo, dahil kung krus mo yan, bubuhatin mo, gagaan, di ba? Gagaan. Ano man yung problema, pagsubok mo, gagaan. Basta kalimutan mo yung sarili mo, kalimutan mo yung galit mo, yung tampo mo sa mga employer mo, tampo mo, galit mo sa mga kapamilya mo, sa pamilya mo. That is denying yourself. Deny yourself. Huwag kang padala sa iyong sarili. At ano pa, siguro maaring
merong sa pagkakataon na yun ay sa mga nangyayari sa'yo ay merong pinapagawang ibang Diyos. Maaaring na-terminate ka o wala kang trabaho o kung hindi, nawalan ka ng negosyo, nawalan ka ng mahal sa buhay, namatayan ka. Alam mo, yan yung mga bagay na mga krus natin na kailangang buhatin natin. Pero tandaan mo kapatid, tandaan natin na sinabi niya in 1 Corinthians, sabi niya, ang lahat na anumang pagsubok na dumadaan sa atin ay alam ng Diyos na makakayanan mo. You will not be tested beyond your capacity to endure, sabi nga. Alam niya na yung pagsubok na yan, makakayanan mo. Nagtitiwala siya sa'yo. Nagtitiwala siya na anuman yung pinagdadaanan mo ngayon ay malalampasan mo. Hindi niya papayagan na mas mabigat yung pagsubok mo kaysa sa kapasidad mo. Kaya nga ang pinaka-importante ay malaman mo ang pangako ng Diyos na ito na hindi ka niya bibigyan ng higit sa iyong makakayanan. Ano pa? Siguro ang cross mo, meron kang anger, meron kang hatred sa iyong puso na kinikimkim hanggang ngayon. Alam mo, kailangan yung tampo, meron kang tampo o meron kang takot. Meron kang pangamba. Meron kang naramdaman na mga negatibong yan na napakahirap buhatin, mga krus yan. Pero you need to embrace the cross. You need to embrace and let it die. Payagan mong mamatay yung nararamdaman na yan. Deny yourself. Suko mo sa Diyos. Bigay mo kay Lord. Alam niyo, no, ako yung umaakyat doon sa taas, sa Mount Fuji. Yun yung aking ginawa. Lord, ano man yung mga kasalanan ko, ano man yung mga hindi ko na maalala, ano man, sinusuko sa yung lahat. Yan. Habang ako'y umaakyat, iniisip ko yung mga mabubuting ginawa ng Diyos sa akin. Yung mga biyaya niya, yun ang pinagtuunan ko ng pansin. Kaya lumakas ako ng lumakas. Yung espiritu ko lalong lumakas. Hindi ako nawalan ng pag-asa. At ang maganda dito, yun nga parang ang nangyayari sa atin ay yung parang umaakyat tayo kasama si Lord sa Mount Tabor. Kung meron tayong pinagdadaanan. Yan. At mararanasan natin yung naranasan ng mga alagad niya na merong pag-asa. May pag-asa, merong magandang mangyayari. Ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid. May magandang patutunguhan. May naghihintay na resurrection. May naghihintay na magandang plano ang Diyos para sa iyo. Ang pinagdadaanan lang natin ay kasama yan kasi nasa mundo pa tayo. Nasa mundo pa tayo. Kailangan lang ay buhatin. Enjoy the process. Sabi nga, ito yung lagong sinasabi. Kahit sa pamilya ko, enjoy the process. Kahit sa sarili ko, enjoy the process. Minsan mahirap, enjoy the process. Thank you, Lord. Kung may pagsubok, thank you, Lord. Praise the Lord lagi. Bakit? Yun ang ating natutunan eh. Sa pagiging charismatic natin, yun ang matutunan natin na meron laging pag-asa. There's always that trusting faith, expectant faith na tinatawag, na merong magandang mangyayari. Hindi mo pa nakita pero alam mo na may magandang mangyayari. So sa mga taong nakakaranas ng kahirapan ngayon, kung nakakaranas ka ng difficulty sa buhay mo, ay yun pa lang yung time na ikaw ay kasama ni Pedro at ng mga alagad na nalilito, nahihirapang tanggapin yung mga pangyayari. Pero kung ikaw ay masaya na, yung parabang nag-e-enjoy ka na sa nararanasan mo sa buhay, masaya ka sa buhay, merong kagalakan, everything is good, then you're experiencing the
yung buhay, yung transfiguration. You're tasting the transfiguration. Transfiguration ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakagandang pagnilayan ito. Yung transfiguration. Minsan, nahihirapan ka pero merong pag-asa na naghihintay. There's glory. There's glory after suffering, after the difficulty. Sabi nga. Kaya sabi ni Pedro, Lord, buti na lang nandito tayo. Dito na lang tayo. O, di ba? Parang ganyan pag may mga blessings tayo. Ito na lang, Lord, huwag mo nang tanggalin. O, dito na lang ako pag napunta ko sa Japan. Napunta ko sa Mount Fuji. Sabi ko, dito na lang ako, Lord. Sana dito na lang. Ganito na lang kaganda ng pakiramdam. Pero maalala ko, pamilya ko naghihintay. O, trabaho nasa baba. Kailangan pa rin bumaba. So, ganun tayo. Na hindi pwedeng doon ka na. Kasi kailangang maglakbay ka pa rin, patuloy mo ang paglalakbay. Dahil yung paglalakbay mo na yan, ay marami ka pang bundok na aakyatin, pero ito yung nagpapalapit sa atin sa Diyos. Ito yung mas nakikilala natin ang Diyos. Diba? Pag merong confusion, doubts, or fear, enjoy the process kasi basta huwag kang bibitaw kay Lord. Huwag kang bibitaw. Sige lang. Yeah. Kasi ito ay makakalaya. Samahan natin ng dasal. Samahan natin ng dasal ang mga kahirapan na yan. Kaya nga sa pag-akyat doon sa Tabor, Mount Tabor nila Jesus, kahit si Jesus siguro ay inaffirm ni Moses at ni Elijah at ni God yung kanyang bokasyon. Parang kinausap niya ang Diyos at pinagsabihan siya na tuloy mo lang, huwag kang bibigay, diba? Huwag kang give up. Kasi tao rin siya diba? Tao rin siya, nahirapan din siya, naranasan din niya siguro yung hirap na alam niya yung pupuntahan niya. Nandun siguro din yung takot bilang tao na kagaya natin. Pero ni-remind siya ni Elijah at ni Moses na ito yung nasusulat. Ito yung mission mo. Ikaw ang gaganap. Kaya na-affirm siya, lalo nung kinausap na naman siya ng kanyang ama na ituloy lang. Kaya sumunod siya sa kanyang ama. Alam niyo si Jesus ay masunurin. Pero alam niyo, dito ay makita natin na may pagbabago. There's change. Sabi nga, pwede mong baguhin yung gusto mo sa buhay overnight, bukas hindi. Ngayon may magaling ka manigarilyo, bukas tanggalin mo na. That is change. Pero hindi nagtatagal, di ba? Pwedeng bumalik agad after a week. Change yon. Transformation naman, yung pwede mong baguhin, yung tsura mo siguro. Dati hindi ka nagpapagupit, hindi ka nagpapaganda, pero you want to be transformed. Sa itsura mo, nag-makeup ka na, nagpagupit ka na, nag-ayos ka na. Transformation, walang nabago. Ikaw pa rin. Pero transfiguration is something na mas elevated. Sabi, mas elevated. To be transformed means to become totally or dramatically different. Yan. It's still neutral term. Ibig sabihin yung transfiguration ay naging mas beautiful ka, mas maganda ka. Yan, mas maganda ka. Mas maganda yung aura mo na. Yan, yung aura. Maaaring hindi ka nagpalit ng nag-ayos, pero yung aura mo sa buhay, nakikita, nagre-reflect ang Diyos. Why? Sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Yun ang kaibahan. So, change, transform, and transfigure. Halos magkakapareho yan. Pero ang pinakamataas ng transfiguration na kung saan babaguhin ka ng banal na Espiritu Santo kung isusuko mo ang buhay mo sa Kanya. Amen. Amen. So, yun kapatid. Habang tayo ay naglalakbay dito, habang tayo nagpapatuloy sa ating pang-araw-araw na ginagawa, suko natin lagi sa Diyos. Ano man yung pinagdadaan natin, maganda, nasa transfigured glory moment tayo o nasa
nasa kahirapan, difficulty, praise the Lord pa rin. Purihin mo pa rin ang Diyos dahil dito ka nababago ng Diyos. Nagkakaroon ka ng transfiguration na tinatawag. So, ang maganda dito kapatid ay tuloy natin na maglakbay kasama ang Diyos. We need to keep working on the mission that God has given to us. Kung hindi ka kagaya ko na nagsasalita ng ganito, nagbabahagi ng salita ng Diyos, pwede mo naman yung gawin ang iyong mission kahit isang ordinaryo ka lang na layman o pamilyado o isang magulang, isang kapatid, pwede mong gawin. Basta gawin mo yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. And you will be blessed. Kapatid, huwag nating sayangin ang buhay natin. Ngayong panahon ng Kwaresma, ito yung panahon, ito yung oportunidad na gamitin natin para mapalapit pa tayo sa Diyos, makilala pa natin lalo ang Diyos. Gamitin natin ito para magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Ano man yung mga dala-dala natin sa buhay, yung bigat, yung hirap, suko natin sa Diyos. Ito yung panahon na tayo magbabalik loob sa Diyos at magtitiwala sa Diyos. Kaya ang Ebanghelyo ngayon ay pinapaalala sa atin na buhatin natin ang ating mga krus para magkaroon ng pagbabagong anyo, transfiguration. Kapatid, anyayahan natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos, na patuloy tayong samahan, patuloy tayong yakapin, patuloy nating mayakap anumang krus na ating dala-dala. At makita natin at the end nito ang pagbabago, hindi lang sa pagbabagong anyo, hindi lang yung magkaroon ng solusyon yung ating mga problema, yung ating mga pinagdadaanan sa buhay, kundi tayo, yung puso natin ay mas maganda tayong tignan ng iba, di ba? Mas maganda tayong tignan ng Diyos dahil buo tayo. Maganda ang pananaw natin sa buhay, laging positibo, laging nakaka-inspire sa iba, laging nakaka-bless sa iba. So, kapatid, samahan niyo ako sa maikling panalangin at hingin natin ang pagbabasbas ng ating Panginoon. Sa ngalan naman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, Ama naming Diyos na buhay, salamat po sa napakagandang mensahe mo sa amin sa araw na ito. Tunay nga po na buhay ka. Tunay nga po na ang lahat ng mga pinagdadaanan namin sa buhay na kahirapan o pagsubok o temptasyon ay pinapayagan mo, Lord, para kami po ay magkaroon ng mas maganda pang pananaw sa buhay, mas maganda pa kami sa paningin mo at mas lalapit kami sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan namin, mayakap namin ang lahat ng mga pagsubok namin, ang lahat ng mga cross namin sa buhay. At magkaroon kami lagi ng pag-asa, ng kagalakan sa aming mga puso, kapayapaan, upang ito'y mapagtagumpayan namin. Kung meron kaming mga karamdaman sa oras na ito at lahat ng mga may karamdaman sa oras na ito, Panginoon, ay amin pong itinataas sa iyo. Ikaw po ang dakilang manggagamot. Ipuin mo naman ang karamdaman na yan at ibalik mo sa dati. Pagalingin mo kami, Panginoon, hindi lamang po sa physical, hindi lamang po sa psychological, kundi pati na rin sa aming spiritual na kagalingan. Lord, we need you. Lord, without you, we are nothing. So please, help us, Lord. Help us, God. Maraming salamat, Panginoon, at tatanggapin namin ang iyong pagpapagaling, ang kagalingan, tatanggapin namin ang iyong kasagutan sa aming mga panalangin, tatanggapin namin ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng ito, Ama, aming kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Ina,
Patuloy mo kaming pagdasal, patuloy mo kaming samahan. Ikaw ang pumagitna sa aming pamilya at sa lahat po ng aming mga ginagawa. Thank you, Mama Mary, for praying for us, for interceding for us. Thank you, Mama Mary. We love you. All this, Father, we ask and pray through your Son, Jesus, with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang linggo sa inyo dyan sa Japan. Thank you, Lord. God bless. God is good.